So praise the Lord. Salamat sa Panginoon again sa pagkakataong ito to minister the word to you this morning. At ang ah, ang nais kong i-share sa inyo sa bawat isa sa atin sa umagang ito ay pinamagatan natin ay church prepared for the final hour. A church prepared for the final hour. Una na siguro basahin natin ang Luke chapter 1 and believe with me sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Luke chapter 1 verse number 17. This is what I believe na ginagawa ng Panginoon sa ating kapanahunan. Ang sabi ng Luke chapter 1 verse 17, He will also, talking about Elijah, in the spirit, talking about John, in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to their children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. And I strongly believe this in my heart, mga kapatid. Naniniwala ako na in this hour, ito yung ginagawa ng Panginoon sa atin. He is making ready a people that is prepared for the coming of the Lord. So inihahanda tayo ng Panginoon upang maging kagamit-gamit tayo sa henerasyon na ito, na tayo ay sa anumang kapamaraanan, ayon sa pagkakatawag ng Diyos sa buhay natin, ay maihanda tayo at tayo ay, kumbaga, magamit din ng Panginoon upang sa nalalapit niyang pagbabalik, ay ang Panginoon ay nakahanda tayo at tayo ay gumagawa ng naayon sa kalooban ng Panginoon sa kapanahunang ito. Naniniwala po ako that we are not just living in another season. Hindi lamang po tayo namumuhay sa isang panibagong season. Na season ngayon, ibang season lang ito, meron na namang ibang season, but naniniwala po ako that we are living in a defining hour of redemptive history. So, ika nga sa history ng mundong ito, sa redemption ng Panginoon, hindi lang sa atin, kundi redemption story ng Panginoon na ginawa nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus sa atin, namatay sa krus sa Kalbaryo, tinubos ang ating mga kasalanan, subalit darating muli ang ating Panginoong Jesus upang lubusan tayong kuhanin ng Panginoon, upang tayo ay makasama niya. Kung nasaan siya, naroroon din tayo. And we are already in the closing hour na tinatawag. The church must rise sa panahon natin. The church must rise in power and purpose. Ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo ay mag-rise up sa kapangyarihan ng Diyos at sa layunin na ibinigay niya sa atin bilang isang iglesia. So kaya ako nababanggit, siguro balikan ko lang ng konti, kaya ako nababanggit that it's sa pag-ibig ng Diyos sa atin, there's no question about that. Our identity is in Christ. Amen? At dapat na-establish tayo doon, mga kapatid. Ang atin pong pagiging established ay wala sa ating sariling galing, dunong, sariling righteousness, ika nga, sapagkat hindi dapat naka-establish doon ang ating katuwiran sa Panginoon, ang ating righteousness sa harapan ng Panginoon, subalit ang ating katuwiran ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba? Dapat establish tayo doon sa identity natin kung sino tayo kay Kristo Jesus, not based on our performance, but on the finished work of Jesus Christ. But this is also the time for us to rise up, not just as a child, but as a son. Everybody say a son. As a son, ang son po, halimbawa doon sa Galatians chapter 4, tignan natin siguro Galatians chapter 4, umpisa ng verse 4, tignan natin, para lang makapagturo tayo ng konti, for us to have this Galatians chapter 4 verse 4, Sister Erica, Galatians 4:4. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son,
Jesus, born of a woman, born under the law, verse 5, to redeem those who are under the law, that we might receive the adoption as what? As sons. Everybody say as sons. Adoption as sons. Yung word na yan na sons, kung titignan natin yan sa Greek, yan ay huios na tinatawag. Huios. Ang children, halimbawa sa John chapter 2, mag-teach lang tayo ng konti. Halimbawa, sa John chapter 1 verse 12, tingnan natin sa John chapter 1 verse 12, Sister Erica, John verse 12, but as many as received him, he gave the right to become children of God. Itong word na ito, children of God, ito sa Greek yan siya ay teknon. No, ang ibig sabihin ng tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo, napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Nagi tayong mga anak, ika nga sa Tagalog, anak. Children, teknon. Pero yung word na ginamit doon sa Galatians chapter 4 verse kanina 5 na binasa natin 5, yan ay huios. So ang ibig sabihin, hindi na siya maliit na bata. Teknon ay maliit na bata. Hindi nakakapagsalita, maliit na bata. Ngayon, again, yung verse 4, balikan natin sa verse 4, Sister Erica, verse 4. Sa verse 4, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, that we might receive the adoption as sons. So, in-adopt tayo as sons, verse 6, huios. And because you are sons, everybody say, I am a son. Amen. So, ang tawag sa atin, hindi ka na lamang teknon, but you are a son. Pagdating ng Espiritu Santo, God sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. Verse 7, therefore you are no longer a slave, but a son, and if a son, then heir of God through Christ Jesus. So, balikan natin yung verse 6. So, hindi na tayo ngayon teknon, hindi na tayo children, but you are sons. Nung tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos sa atin, Espiritu, the Spirit, like for example sa Romans chapter 8 verse number 15, tignan natin Sister Erica. Romans chapter 8 verse 15. Para mabigyan ko lang kayo ng konting introduction. For you did not receive the spirit of adoption, again to fear, but you received the spirit, you received the spirit of what? Adoption. Sa NIV yan siya, the spirit of sonship. Tingnan natin sa NIV, Sister Erica, para mabilis lang to, pero kung nagtitake note kayo sa NIV, siguro tingnan natin. You receive, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. Sa yung naunang NIV niyan is you receive the spirit of sonship. Ayan yung the spiritual adoption to sonship. The spirit of sonship. And by Him, we cry out, Abba, Father. So ito lang gusto kong sabihin sa atin, hindi na tayo teknon. Sa pamagitan ng Holy Spirit, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, tayo ay napabilang. We became children of God. Napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. So meron na tayong tatay. Amen. God has been a father to us. Meron tayong pamilya. Ibinilang tayo sa pamilya ng Diyos. Hindi na tayo orphan. Amen. Hindi na tayo walang tatay, hindi na walang nag-aaruga sa atin, hindi na walang nag-aalaga sa atin. But we have a Father, someone who is guiding us, providing us, and protecting us. Kaya sabi ng Panginoon, the Gentiles seek after these things, but your Heavenly Father knows that you need them. Kaya sabi niya, O you of little faith. Sa gospel, teknon, tinanggap natin si Jesus, but when we receive the Holy Spirit, that is when we receive the spirit of adoption, sonship, huios. Mature son. Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon sa ngayon, hindi ka na bata. Amen. Ikaw ay isa ng mature son. At ang mature son, yun yung nagiging kagamit-gamit into the Father's business. Kapag kakatiwalaan. Pag ang may ari-arian, halimbawa, ang tatay mo,
nag-aari ng ilang mga building businesses, hindi niya ilalagay dyan ang isang infant, kundi ang isang huyos. Pero the truth is, we are already huyos. Amen. Pero nais ng Panginoon na tayo ay dumating dyan sa point na tayo ay lumago. Amen. Amen po ba? Every time sa ating worship, di ba? Every time sa ating worship, we shout, Jesus, we honor you, we praise you, we love you, Jesus. Amen po ba? And that's all good sa pag-worship natin sa Panginoon. Dapat all out kay Jesus. Amen po ba? Pero mababasa din ninyo sa Ephesians chapter 4, 11, 12. Basahin natin sa NIV. Sa NIV natin basahin. Ephesians 4, 11. Sa luma, meron tayo, diba? It was He who gave some to be apostles. So, sino ang nagbigay? Si Lord Jesus. Amen. We love you, Lord. Pero pag makikita natin that Jesus Himself gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. For what? For the equipping of the saints. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, until we all come to the unity of the faith and of the knowledge, sundan mo na lang ako, Erika, and to the knowledge of the Son of God. Until we all reach in the unity of the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Hallelujah. So hindi na lamang tayo binibaby ni Lord. Amen. Hindi na lamang tayo laging karga-karga ni Lord. Ngayon, gusto ng Panginoon na tayo i-take responsibility. Come on, man! Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon sa ngayon. Pero kung tayo ay, ang attitude natin, we're children, masasaktan ka lang. Ma-offend ka. Amen. But if you take responsibility of yourself, na unang-una natanggapin natin that I am a son, Father, I'm here to do your bidding. I came to do your will, Father. Amen. Doon ka dadalhin ng Panginoon, maturity. Kaya minsan, hindi natin napagtatagni yung dalawang bagay na yon. Amen. Minsan, kapag tayo ay hinuhubog na ng ating mga spiritual leaders na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, nasasaktan tayo. Bakit tayo nasasaktan? Kasi ang mindset natin, bata pa tayo. Pero hindi ka na bata. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na bata. Ang ibig sabihin niya, hindi ka na bata. You have all the capacity. You are already huyos. Hindi ka na batang maliit. Iba sa atin, di ba, tagal na natin sa ministry. Ang iba sa atin, tagal na natin sa church. Amen. But we never grow up. Taga-upo pa rin tayo. Amen. Hindi pa rin tayo parunong manalangin. May nararamdaman tayo. Pastor, panalangin mo kami. Hindi pa rin tayo dumating doon sa ganun. Amen. Hindi natin nakita na ang authority. We have the authority as a believer. Amen. Hallelujah. Minsan, ang pagsasalita ng tatay, doon sa mga mature, pinapagalitan na. Amen po ba? Hindi na yung, oh baby, bakit ka ba iyak ng iyak? Hindi na ganon. Ang pananalita ng tatay minsan, magsasabi na, ano ka ba? Rise up. Hindi ka na bata.
Amen. And the Father, ang Ama, ang pagpapakita niya sa atin ng pagmamahal niya ay sa pamagitan ng pagtuturo. Sometimes, hindi natin na-realize yun eh. Hindi po ba? Gusto lang natin ba ito si Pastor? Galit na naman. Hindi galit si Pastor. A church prepared for the final hour. Narito pa po ba kayo? Mga kapatid, kaya ako nagbabahagi sa inyo ng mga binabahagi ko sa inyo na ganito. Kasi I strongly believe this in my heart, na hindi na tayo, wala na tayo, we're not in just another season. Hindi na natin pa pwedeng, tsaka na lang. Hindi na yon. Naniniwala talaga ako na ito yung panahon na we should redeem the time. Ang ibig sabihin yan, kung anong kailangan natin gawin ang naaayon sa kalooban ng Panginoon sa ngayon, gawin. Amen. Huwag na nating sabihin na bukas na lang. Next week na lang. O pagkamalago na lang sila. Amen. Hindi natin alam. Hindi ko din alam kung hanggang kailan ako sa inyo or sa susunod na Sunday, nandiyan pa ako. Hindi, alis lang naman. Ikot-ikot. Amen. Baka sa ganitong buwan, pupunta ako ng ganito. Sa ganitong buwan, pupunta ako ng ganito. Hindi natin alam. Pero ang dalangin ko sa bawat isa sa atin, hallelujah, na tayo'y lumago. Na ma-maximize natin ang bawat oras na magkakasama tayo. Amen. How many of you, ilan sa atin, hindi po ba na gano'n lang ninyo ako kadalas na makausap? At gano'n ko rin kayo madalas na makausap? Hindi gano'n kadalas. Amen. Ito yung pagkakataon, minsan hinahanap natin na si Pastor, kausapin tayo one-on-one. Amen? Pero ang pagkakataon, kung kailan mo makukuha at ganap na makikita kung anong nasa puso ni Pastor, pag siya ay nagsasalita sa pulpito. Doon. Way back, siguro mayroon ng 10 taon or higit pa, mga 15 years, there was a time in my life na nagsisik talaga ako ng spiritual authority sa buhay ko. Nagsisik ako ng spiritual authority. Alam ko na sa roots, kumbaga sa pinanggagalingan kong teaching at sa Bible school na aking inumpisahan, at kahit na doon sa Saudi pa, doon sa mga teachings na binigay ng Panginoon sa akin, ang roots ko ay nandito. So hinahanap ko yon. Hindi lang ako pupunta sa isang church na alam kong hindi ayon doon sa mga tinanggap ko na aral. And I pray na makatulong ito sa inyo, mga kapatid. So I was seeking for a spiritual authority, so to speak. Meron ng church nag-i-exist, meron ng Bible school, pero I was looking for someone na personally ay to be a spiritual covering over me. At alam ko na sa pagsisik ko, ang naiisip ko at nilalagay ng Panginoon sa heart ko, isang church na malaking church. Isang malaking church. Malaking church. So pag umattend ka sa church na yon, hindi ka basta-basta makakalapit sa pastor. Ang isa sa mga sinabi sa akin, nang matagal nang nagsiserve kay pastor, na naging under ko din sa school, na doon siya galing, pero nag-submit siya sa school, where we were, ako yung director ng school. Nagpasakop ang nagsabi sa akin, I was seeking for a spiritual authority, at sinabi niya sa akin, kasi hindi mo hindi ka pwedeng lumapit sa pastor. Pastor, what's in your heart? I want to serve you. Hindi ka makakaganon. Uumpisa ka doon sa church. Sabi niya,
Ang sabi niya, hindi ko makakalimutan, ang sabi niya, know what's in his heart. Pag-aralan mo kung ano ang nasa puso niya while being in the church. And that is how we do things. Amen. Hindi tayo, I believe may kinalaman din ito sa mensahe. Kasi ito po sasabihin ko sa inyo, I'll be sharing with you 6 things, 6 na bagay that we need in this closing hour. 6 things that the church needs in this closing hour of history. So yun yung isi-share ko sa atin. At number 1 na unang-una ay yung this church sa ating kapanahunan sa ngayon, we all need righteous shepherds. Yun yung unang-una. Pero sasabihin ko sa inyo at siguro tulungan niyo ako makabalik doon mamaya sa sinishare ko. Pero ang pangalawa, sasabihin ko sa inyo yung 6, tapos babalikan natin itong isa, kasi isa lang ang i-share ko sa inyo, ito lang isang ito. The church, in this closing hour, we need righteous shepherds. Number 2 is, we need decontamination centers or stations. Decontamination, yung magdi-decontaminate, ika nga, sa atin. Kasi tayo, sa mundong ito, ginagalawan natin sa ngayon, makukontaminate ka. Sari-sari, sasabihin ko sa iyo, sari-sari ang papasok sa isipan mo. Na akala mo mabuti pa o nakakabuti. Kasi nakikinig naman ako, pastor. Online. Narito pa po ba kayo? Pero kailangang mahugasan ng ating kaisipan. Lagi. So kailangan niya ng church. Hindi na ako magpapakalalim pa dyan. Pangatlo, ang kailangan natin ay long church services. Itong mga to, pinag-aralan namin sa Bible school ito. Kaya huwag kayong mag-alala. Amen. At pinag-aralan ko na din. Long church services. Sa panahon natin ngayon, ang mga tao meron tinatawag na, ano ba yung AD something. Hindi makatagal sa pakikinig. Pero pagka sa cellphone, sa games, ilang oras nandiyan dyan, walang problema, kahit walang kainan yan. Minsan hindi na pupunta sa CR. Right? Pero pagdating sa preaching ng salita ng Diyos, inip na inip. Kating-kati ang pet. Di makapakinig. Alam niyo ba that ang isa sa mga disenyo ng Panginoon, ay yung tinatawag na preaching. Pangangaral ng salita ng Diyos. Isa sa kanyang mga disenyo upang tayo ay lumago. There is power in preaching. Ito yung kanyang pinili na pamamaraan upang ang tao ay hindi lamang ma-inspire, kundi mamulat sa kaisipan at lumago. Ang ginamit ng Diyos, paghahayag ng salita, preaching. Amen. Minsan, kahit sa body of Christ, ayaw natin makinig. Narito pa po ba kayo? Merong value ang discussion, two-way. Merong value yan. Alam ko din ang kahalagahan yan na yung tanong ba? Tanungan. May halaga yan siya at meron din kanyang lugar, ika nga. Pero ang ginamit ng Panginoon na pamamaraan para imulat tayo sa katotohanan at mahayag ang katotohanan ay yung tinatawag na preaching. Paghahayag ng salita ng Diyos. So tayo, hindi natin alam ito. Kung hindi natin alam. At kahit na nga alam natin, sa totoo lang, ang isang oras na pakikinig, medyo challenging. Pero kailangan nating turuan ang ating laman. Gawin natin kung ano magagawa natin. Practice. Amen. Isang oras na pakikinig, halimbawa, kapag medyo boring na, konting pero
Wag niyo nang pagbigyan yung laman. Sanayin natin. Hindi. Makikinig ako. Amen. Hello, narito pa po ba kayo? O, alala ninyo yung sa Acts chapter 20? Sa Acts chapter 20 may nangyaring ganyan, hindi po ba? Sa haba ng pagtuturo ni Paul, nahulog sa bintana, third floor. Sinong pangalan nun? Si Mecca, alam niya yan eh. O, sa pangalan ng bata, si Eutychus, pinangalanan talaga yun. So, akala ng lahat, third floor. Akala patay na. Bumaba si Paul kasi ang tagal lang nagsasalita ni Paul eh. Nakatulog. O diyan, baka may bumagsak ha. Bumaba si Paul mula sa third floor. Dinapaan, niyakap. Sabi niya, huwag kayo mag-alala. Buhay pa. Buhay to. Pero akala talaga, patay na talaga. Merong word na patay. So, ang ginawa niya, sabi niya, buhay pa, balik siya sa taas. Nag-communion muna sila. Tapos tuloy ulit. Sa magsasalita, turo uli siya. Tapos umalis na, pag-alis ni Paul, kasi paalis na siya nung araw na yun, kaya medyo napakahaba, magdamagan na pagtuturo niya. Kasi yung kahalagahan ng pagtuturo, pag-alis niya, hinatid niya yung bata hinatid nila ng mga nakakilala, yung church, hinatid nila sa bahay, bata, at na-relieve sila. Kasi nga, buhay nga. Praise the Lord. Pero yun yung kailangan natin. Long hours, kaya huwag kayo mainip. Dito naman sa atin, hindi naman natin ginagawa ang ano yan eh. As much as I can, ay pinipilit natin na hindi tayo lumagpas doon sa, kumbaga, napakahabang oras. Amen. Pero hindi naman din natin sinasakripisyo kung ano yung kailangan pang gawin at sabihin ng Panginoon sa atin na tama na kasi naka-ano na tayo eh. Amen po ba? Kaya may mga pagkakataon na gano'n ay ano na lang, intindihin natin at magpasakop tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Long church services, pang-apat ay yung mga multiple ministry staff. So, ibig sabihin, mga ministry staff halimbawa sa church na kanya-kanya may ginagawa, hindi lang si pastor. At dito, nagpapasalamat tayo na meron kahit volunteers lang, andiyan dyan si Mecca, nandiyan dyan si Sister Mimi, yung sa media, andiyan dyan si Brother Ben, na ang lahat ng ito ay puro walang walang honorarium. Ang lahat ng ito ay voluntary na pagsiserve sa Panginoon. Subalit, ginagawa nila at binibigay nila ang kanilang the best, ang excellence na magagawa nila doon sa kung anong ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. At of course, nandiyan dyan si Brother Jovens. Huwag na nyo hintayin yung pangalan ninyo, ha? Nandiyan dyan si Brother Jilwin din na nakakatulong at sa music team and everything. Pero yun yung kailangan natin. At nagpipray pa tayo ng mga workers, mga manggagawa pa. Kasi na magamit ng Panginoon sa kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa kanila ng mga kaloob. At yung panglima na kailangan natin in this closing hour, kailangan natin ng house of prayer. Yung house of prayer, kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nakapag-umpisa tayo ng prayer ng online, kahit na tayo ay nangangailangan pa rin actually ng panalangin dito sa base natin sa church, yung actual, pero ang ginagawa natin nung Friday, ng mga nakaraan, ginagawa natin, pero hindi ma-accommodate kasi nga sa kanilang mga oras, iba-iba. So, kakaunti yung nakakapunta, pero yun yung gusto nating ma-develop sa atin, yung prayer life ng church, kasi ang prayer ay parang siya yung pinaka-engine room ng church. At so yun yung isa sa mga dinidesire natin sapagkat naniniwala tayo na kailangan natin ng panalangin. Ayaw natin na may nangyayari sa kapaligiran natin tapos parang tayo ay wala lang din. Pero yun yung nais ng Panginoon sa atin, that my house will become a house of prayer. Amen. At pang-anim na ating
kailangan for this closing hour yung tinatawag na discipleship or training center. Yun yung isa sa mga napakalaki pa rin sa heart ko, na isa yun sa mga gusto kong ipanalangin natin. So again, naniniwala ako na we're not just living in another season, mga kapatid. Nais kong ipaunawa sa bawat isa sa atin, maaaring alam na ninyo ito, or gusto kong maipakita sa atin, na wag na tayong ang buhay ninyo, ang buhay natin, wag na ninyong sayangin. Kung nagsayang tayo ng panahon dati, wag nyo nang sayangin. Ito na yung panahon na kung saan tayo ay, we redeem the time. Hindi ito sinasayang ng mga panahon. Kasi alam natin, basahin ko yung Romans chapter 13, verse 11 to 13. Babasahin ko ito sa The Passion Translation. Sasabayan na lang ako ni Erica, but listen to me kung wala pa sa screen. Pakinggan ninyo. To live like this is all the more urgent. Romans 13, 11 to 13. For time is running out. And you know, it is a strategic hour in human history. Strategic hour ito sa human history. Hour yan siya, hindi days. Hour. At hindi din hours, kundi hour. Nasa closing hour tayo ng history. It's time for us to wake up. For our salvation is nearer now than when we first believed. Night's darkness is dissolving away. Matatapos na ang dilim, ang gabi. As a new day of destiny dawns, so we must once and for all strip away what is done in the shadows of darkness. So ano man daw mga bagay na ginagawa ng sa dilim, palihim, wag nang gawin. Hindi na ito ang panahon na yon. Amen. Removing it like filthy clothes. Hubarin na ninyo na parang mga maruruming damit. Amen. And once and for all, we clothe ourselves with the radiance of light as our weapon. So isusuot natin, walang iba kundi ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na tayo ay nasa dilim, o ibig sabihin, nasa nag-iisa ka, ang suot mo, hindi dilim. Hindi damit na pangdilim. Na kahit na ikaw ay nasa dilim, ang suot natin ay liwanag ni Kristo Jesus. Amen. Verse 13, we must live honorably, surrounded by the light of this new day, not in the darkness and drunkenness and debauchery, not in promiscuity and sensuality, not being argumentative or jealous of others. So yun, this is wake-up time sa atin. Amen. At sasabihin ko lang itong mga kapatid, na kung meron tayo halimbawa na tayo ay nakakaramdam, Lord, dapat hindi ko nagagawa ito, dapat, Panginoon, hindi ako nakakapagsinungaling sa asawa ko o anumang bagay na ito. Panginoon, patawarin mo ako. Kung meron pa tayo halimbawa ng mga nagagawa na ganon, ang church, ipasasabihin ko lang sa atin ito, ang church is here to accept wherever you are at. Tinatanggap tayo, alam natin na hindi tayo perfecto sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo, amen? And we're here to accept, but not just to accept. Amen. Subalit tayo ay, iba sa atin, baka sinasabi natin, Pastor, hanggang ngayon umiinom pa po ako eh. Alam ko na o kaya yung iba, baka hindi inom o ano pa man, huwag na nating sabihin o banggitin. Pero hindi na ito yung panahon. Amen po ba? And not, let me say this, God is not about or after your perfection. But He is after our obedience. Pagsunod. God can tolerate
imperfection, but the Lord despises disobedience. Natotolerate niya imperfection natin. Alam niya yan. Pero yung disobedience, yung pagsunod, ay tinuturing ng Panginoon na iba yan. Pero kahit na tayo ay halimbawa hindi nakakasunod sa mga sinasabi ng Panginoon, still, Panginoon, andyan dyan yung katapatan ng Panginoon sa atin. Huwag lang natin ilayo ang puso natin sa Panginoon. Amen? At babaguhin tayo ng Panginoon. Amen. The church is not called to just survive the last days, but to thrive, to shine, to stand, and to uphold the truth. So, ito tayo yun, mga kapatid. And by the grace of God, sama-sama tayo na ito yung gusto nating mapangyari. Bilang isang church, hindi tayo tinawag lang na mag-survive dito. Amen. For how many years, baka maaaring ganon ang nangyayari, but let's help all together. Magtulungan tayo, magpanalanginan na hindi lang ito mangyari sa atin, na tayo ay mag-survive lang. Kundi tayo mag-thrive, tayo ay mag-shine, tayo ay tumayo, at tayo ay ma-uphold natin ang katotohanan, may pangaral natin. Amen po ba? Tulungan natin ang isa't isa, lalo na ang ministeryong ito. Nais natin na tayo ay gamitin ng Panginoon na magliwanag sa generation na ito. Kung kayo ay tinawag ng Panginoon na mangaral, halimbawa, mag-evangelize, mangaral sa tao patungkol kay Kristo, gawin ninyo. Amen. Dalhin natin sa church, kahit na magsikipan tayo dito, dalhin natin. Pagdating dito, gagawin natin sa tulong at biyaya ng Panginoon, sa pangunguna ng Santong Espiritu, kung paano natin sila pangungunahan, pagtitibayin, at palalaguin. Amen. Narito pa po ba kayo? Na wag lang tayo, hindi lang tayo nandito para mag-exist. Para Sunday, uwi, Sunday uli, uwi, Sunday uwi. Kundi na-fulfill natin ang ating purpose na kada sa linggo, pag pumunta tayo ng linggo, meron tayong attitude na hindi lamang tayo ay nag-i-expect ng, kumbaga, hindi lamang tayo nag-a-attend, ika nga, but nag-i-expect sa Panginoon. Tayo ay may hunger. May hunger sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Panginoon, nais kong lumago. Amen. Hindi lang tayo pupunta ng church na para, Lord, gusto kong malutasan ang problema ko. Gusto din ng Panginoon yan gawin. At malulutas yan. Amen. Pero ang mga taong nagmamature na sa Panginoon, hindi na lamang, Lord, ang problema ko. Right? Kundi gamitin mo ako, Panginoon, I want to receive from you. Grow me, Lord. Palaguin mo ako. Hindi na lamang, Lord, tulungan mo ako. But of course, we all pray that prayer. Sa totoo lang, mga kapatid, lagi ako nananalangin sa Panginoon. Ang panalangin ko, alam niyo kung ano, Lord, help me. Tulungan mo ako. Ina-acknowledge ko sa Panginoon, apart from you, I can do zero, nothing. But with you, Lord, I can do all things through Christ who gives me the strength. May mga panahon sa buhay natin na, Lord, help me. Lord, tulungan mo ako sa sitwasyon na ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na malutasan ang problemang ito. We all pray that. Nananalangin tayo doon. Pero wag nating kalimutan, ipanalangin din natin na, Lord, palaguin mo ako at gamitin mo ako. Amen. The question today is not, is the world getting darker? But the question is the church getting stronger? So tayo sa kapanahunan na ito, mga kapatid, again, sasabihin ko sa inyo, magtulungan tayo, tulungan ninyo ako. Tulungan natin ang ministry ito, na tayo lumago. Amen. Na hindi lang tayo mag-exist kada Sunday, after Sunday. Sabi mo sa katabi mo, lumago ka na. Amen. Tulungan tayo na lumago, amen. Magpagamit sa Panginoon.
Marunong tayo makinig sa Panginoon. Hallelujah. God is not looking for a trendy church. Tandaan natin yon. It's very easy. Pag pumunta kayo sa ibang church, halimbawa may kukumpara nyo, kayo, mga friends nyo lang yung ibang church na malalaki yung church. Ganda naman ang church nila. Hindi nyo maiiwasan, halos na mainggit sa kanila. But let me tell you this, the Lord is not looking for a trendy church. The Lord is looking for a church who speak the truth, who preaches the truth in this generation, not a trend. So ganun tayo. Amen. Kung kayo po, ang puso ninyo ay nandito sa church na ito, magtulungan tayo. Ito yung gusto nating mapangyari. Amen. We're not just after trend. Kung anong uso, trend. Uso, naglalakihan ng mga LCD o ano pa man. Of course, gusto natin yon na maging tayo ay excellent para sa Panginoon. Amen. Pero mas gugustuhin natin na tayo ay nangangaral ng katotohanan kahit na wala tayong mga high-tech na mga kagamitan. Amen. 6 things the church need in this closing hour. Siguro mga ano lang ito, susubukan kong bibilisan lang ito. Subalit isa ito sa ating mga kailangan na maunawaan sa kapanahunan natin. And I believe if you take this to heart, pagpapalain tayo ng Panginoon na kahit na ang iyong mga iniisip na, Lord, iniisip ko yung business ko, iniisip ko yung family ko, iniisip ko yung sarili ko na mapalakas ako, Lord. Pero ang binibigay mo sa akin, Lord, instruction, yung kailangang gawin, hakbang na kailangang gawin. Tanggapin natin. Amen? At yung mga bagay na iniisip mo na kailangan mong lutasin, malulutas yan. Amen. Konti na lang. Praise the Lord. Konti na lang nag-i-amen. Righteous shepherd ang kailangan natin. Unang-una sa kapanahunan natin, mga kapatid. Righteous shepherd. At sasabihin ko sa atin kung bakit natin kailangan ito. Why do we need shepherds? Matthew chapter 9:26. Ito, magpahanggang ngayon, ang dami na nating, naalala ko, ang dami na nating mga teachings patungkol dito. Bakit kaya hindi siya nawawala? I really want you to get this. Nais ko, ayon sa pagmamahal ko sa inyo, mga kapatid, ang pagtuturong ito ay purely ayon sa pagpapahalaga ko sa tawag ng Panginoon sa buhay ninyo. Ang nais ko sa buhay ng bawat isa sa atin na malakaran natin ang pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Amen. Na hindi na masayang ang panahon, kundi malakaran natin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Na every weeks, months, years, nakikita ang iyong pag-usad, paglago. Na ikaw ay nagagamit ng Panginoon, hindi nasasayang na week after week, after week, after months, after months, after months, after year, after year, after year, ganun ka pa rin. Amen. Hindi yun yung nais natin. Ang nais ng bawat isa sa atin na sa bawat linggo, bawat taon, lumalago tayo. We go from glory to glory. Na malakaran natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, napaka-importante nun. Amen. And one of the things that you greatly need, and I need, is a righteous shepherd. Bakit kailangan natin ng shepherd? Matthew chapter 9, verse number 36. Matthew 9:36, but when he saw the multitude, he was moved, ang ating Panginoong Jesus, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Nung tinignan niya ang mga tao, naawa siya, nahabag. Yung heart niya ay parang sa ibang translation na squeeze. Bakit siya nagkaroon ng kahabagan? Kasi ang mga tao
ay like they were, they were, because they were weary and scattered. Kalat. Tapos ang sabi ng translation ng the Passion Translation, when he saw the vast crowds of people, Jesus' heart was moved, was deeply moved with compassion because they seemed weary and helpless. So kalat, helpless. At gusto ko yung translation ng Message kung saan sinabi, when he looked out the crowds, his heart broke. So confused and aimless they were. Ang tao, kapag walang nagpapastor sa kanya, walang shepherd sa buhay niya, confused and helpless. Sasabihin ko sa inyo to, nakatingin kayo lahat sa akin? Kahit sa isang church, kahit may sinasabi kayong church ninyo, pero kapag ang pastor ninyo, hindi niyo shepherd, confused kayo. Hindi niyo alam kung sino at ano ang paniniwalaan niyo. Problema yun. Kasi kapag kayo na-confuse, ang kalaban niyo dyan, walang iba pinanggagalingan ang confusion ninyo, kundi ang kaaway. Kapag nangyari sa inyo na confused kayo, matagal hindi ninyo alam, confused kung hindi ninyo alam kung sino paniniwalaan niyo, something is wrong someplace. Amen. Scattered, confused. So i-check natin ang heart natin, mga kapatid. Kasi sinasabi ko to sa atin, hindi lamang sa kayo ay dahil sa uma-attend kayo dito. Uulitin ko po ito ulit, ng mayroong buong pagmamahal sa atin. Kung yung church na ito at itong nakatayo sa unahan ninyo ay hindi ninyo pastor, halimbawa, or hindi kayo nakapag-adjust sa heart ninyo, i-deal ninyo kay Lord. Kasi sinasabi ko sa atin na hindi na tayo nagsasayang ng oras, hindi po ba? At sinasabi ko ito, ulit sasabihin ko, kahit na ang tono ko medyo mataas, sharp, sasabihin ko ito sa inyo na may buong pagmamahal. Ang concern ko sa atin, malakaran natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Yun yung concern natin. At kung halimbawa man, na itong sa tingin ninyo, hindi ito yung church ninyo, at hindi itong nakatayo sa inyong harapan ng pastor ninyo, hanapin niyo yung pastor niyo. Kapag hinahanap ninyo yung pastor ninyo, ang gawin ninyo, i-honor ninyo ang pastor ninyo. Right? Tanggapin ninyo ang mga salita na tinuturo ng pastor ninyo, hindi kung ano ang naririnig ninyo at napapakinggan ninyo sa YouTube. At yung sa church ninyo, yung sasabihin ninyo ay yung sinasabi ng pastor ninyo. Hindi kung ano ang naririnig ninyo sa labas na tumataliwas sa kung ano ang tinuturo ng pastor ninyo. Amen po ba? Alam ko po na ito ay hindi pambata na mensahe. Pero ito ang mga mensahe na ganito, ito ang kailangan natin sa kapanahunan natin. With all honesty, I am praying for you na kayo ay lumago. Pinapanalangin ko ang bawat isa sa atin na tayo ay, Panginoon, malakaran nila ang kalooban mo sa buhay nila. And one thing na inilalagay ng Panginoon sa puso ko sa bawat isa sa atin is for this na maunawaan natin, makita natin, so that if necessary, ma-adjust natin ang heart natin or kung magawa natin kung ano ang kailangan natin gawin. Amen po ba? Ang disenyo ng Diyos, God's design for building up the body of Christ, at bawat isa sa atin, we are the body of Christ. Hindi na tayo siguro magtatagal pa, pero I just want you to listen. God's design for building up the body of Christ has always been through the Word, the Spirit, and the fivefold ministry gift. Ang laging pamamaraan ng Diyos sa pagpapalago sa bawat Kristiyano, at alam natin ito,
na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi ka lang maligtas. Tinatalakay natin nung nakaraan doon sa leadership enhancement and advancement and enhancement and advancement development program ng ICM. Tinatalakay natin yung 4 layers of God's calling. Na tinawag tayo ng Panginoon, una, ang first calling natin is to Himself. Right? Fellowship. Kay Jesus, ang ating relasyon sa Kanya, unang-una. Pangalawa is to become like Christ. Pangatlo ay yung ating mga assignments. Seasonal. At pang-apat ay yung pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Ang naunang dalawa ay napakahalaga. Subalit hindi natin pwedeng sabihin na doon na lang ating pagtutuunan. Ang pangalawang bagay ay mahalaga. Yung ating assignments, kung paano tayo nagpapagamit sa Panginoon, kasi doon mo makikita na ikaw ay malago na. Doon mo makikita na ikaw ay lumalago, kasi kung lumago ka doon sa dalawa, layer 1 and layer 2, hindi mo masasabi kailanman hindi ka gagamitin ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon for layer 3 and layer 2, layer 4. Hindi ka hihinto doon sa layer 1 and layer 2. Amen. Magpapagamit ka sa Panginoon kasi gagamitin ka ng Panginoon. At ang pamamaraan ng Panginoon sa atin is always fivefold ministry gift. Ephesians chapter 4, balikan natin yon, Ephesians chapter 4, 11 and 12. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Laging yan yung pamamaraan ng Diyos. Mag-ano lang tayo siguro, and then mukhang medyo napapagod na kayo sa pakikinig, pero titignan natin ito. Kung madali na lang ito, may papakita lang ako sa atin. Ito ang pamamaraan ng Panginoon. Isaiah chapter 50 verses 4 to 6. Isaiah 50, 4 to 6. Pag nag-ingay na si baby, yun na yun eh. Sabi ng Panginoon, Isaiah 50, 4 to 6, the Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a what? A word in season to him who is weary. So naalala ninyo, Matthew chapter 9, verse number 36. He looked at the crowd, and he had compassion on them because they were weary and scattered. Helpless, confused, weary, nabibigatan. Right? So ito, the Lord God has given me the tongue of the learned that I should know how to speak a word and see in season to him who is weary. So, picture this. Kung ang tao ay confused, nabibigatan, nagugulumihanan, ano ang gagawin ni Lord? Magsisend siya ng word. Amen. Hindi, not necessarily pera. Word. Gagamitin niya yung tao. Ito ay patungkol sa Panginoong Jesus yan eh. Sabi niya, to know how to speak a word in season to him who is weary. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to hear as the learned. Verse 5, the Lord has opened my ear to hear, and I was not rebellious, nor did I turn away. Verse 6, may 6. I gave my back. Kaya ako babasahin itong verse 6 kasi para makita natin na ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ganon yung kanyang pamamaraan. So kung ang tao ay weary and scattered, magpapadala siya ng tao. Magpapadala siya ng tinawag na tao, spiritual authority sa buhay natin, upang ang tao ay mawala sa confusion at magkaroon ng direksyon. Ang buhay. Hindi ma-confuse, kundi ma-establish at magkaroon ng direksyon ng buhay at malakaran niya ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya.
Ilang scriptures na lang. Ito yung katangian ng righteous shepherd na makikita natin. So bibigyan tayo ng Panginoon ng righteous shepherd, yun ang pamamaraan niya. Jeremiah chapter 3 verse number 15. Jeremiah chapter 3 verse 15. Ang sabi ng Panginoon, and I will give you shepherds according to my heart. Ang pamamaraan ng Panginoon upang maiwasan natin ang confusion sa buhay mo, sa buhay ng tao, kahit ito kalooban ng Panginoon, kahit na yung mga tao sa labas, meron kayong mga nakikita na mga kapitbahay ninyo, kaibigan ninyo, kasama ninyo sa trabaho, mga kaklase ninyo, gulong-gulo sa buhay. Hindi alam kung paano mamuhay, hindi alam kung paano ang gagawin sa buhay. Manood lang kayo ng balita sa YouTube, ang tao nag-aaway-away na sa konti lang mga diferensya. Away. Ngayon, wala nang usap-usap. Magkabanggaan lang kayo ng motor. Sige, suntukan agad. Kasi ang tao confused. Ang pamamaraan ng Diyos sa mga kapitbahay ninyo upang sila ay magkaroon ng kapayapaan sa buhay nila. Nakikita ninyo kapitbahay ninyo, grabe naman to, away ng away. Wala nang ginawa ang Diyos na araw na hindi nag-aaway to. O kaya naman, grabe naman itong mga tao ito. Walang sawa sa inuman. Medyoke. Kasi gugulo ng buhay. Maya-maya away. Right? Makikita mo na, nakulong. O kaya namatay. Sinaksak. Ganun ang makikita mo sa paligid mo. At kapag tinignan sila ng Panginoon, makikita mo yung Matthew chapter 9, verse 26. And when he saw the crowd, he had compassion on them because they were like sheep without shepherd. Weary, scattered. Ang pamamaraan ng Panginoon, Ang pamamaraan ng Panginoon, magbibigay siya ng, and I will give you shepherds according to my heart. Who will feed you with what? Knowledge and understanding. Ang righteous shepherd na kailangan natin sa kapanahunan natin, mag-feed sa inyo. Hindi mag-feed ng trend, hindi mag-feed ng opinion, kundi mag-feed sa atin ng knowledge and understanding according to the Word. Hindi din kayo baby na kahit na ano na ang iniisip ninyo, halimbawa na mali na, sasabihin na tama lang. Kasi He will feed you with doon sa ito yung feed niya, knowledge and understanding. And He will feed you with truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Binasa na natin ito. Konti na lang to. Tiisan lang ng konti. Matatapos na tayo. Pagka hindi kayo nagtiis, habaan ko to. Joke lang. Joke lang. Para matawa kayo ng konti. Sabi ni Timothy, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. Ang tanong ko, does it matter how you conduct yourself in the house of God? Does it matter? Meron bang halaga sa pagkakandak natin? Ang kilos ba natin dito may halaga? O pwede lang natin gawin ang gusto natin gawin dito? Pwede lang tayo magligawan dito na magligawan? Pwede ba yon? No? Hello, narito pa po ba kayo? You know how to conduct yourself in the house of God. Maunawaan ninyo, malaman ninyo kung paano kayo pumasal sa loob ng tahanan ng Diyos. Kasi ang tahanan ng Diyos ay, which is the church, ang tahanan ng Diyos, the church, which is the church, the pillar and ground for the truth. So ang church, siya yung pillar, hindi man siya yung source ng truth, kundi siya yung foundation, nag-hold sa truth at nag-uphold sa truth. So sa church, pinapangaral natin yung katotohanan. Totoo. Hindi ang kasinungalingan. And mind you mga kapatid, that is what I endeavor to teach and to teach you. To know the truth, because the truth will set us free.
Kaya hihingiin ko talaga ang panalangin ninyo. Being a pastor, alam kong maaring alam din ninyo, may ideya kayo. Pero unless na kayo ay maging katulad ng isang pastor na may hinahawakan, kasi mayroong mga pastor na walang hinahawakan church. Amen. Maliban na kayo ay dumaan sa tinatawag na maranasan ninyo na maging pastor, malalaman ninyo kung gaano nga kahirap ang pastor. Pero maliban na hindi pa kayo naging pastor, na wala kayong hinahawakan ng church, wag kayong magsasalita sa isang pastor, ng laban sa isang pastor. Kasi hindi nyo naintindihan. Amen. At kahit dumating kayo na kayo ay nagpapastor, wag na wag din kayo magsasalita sa kapwa ninyo pastor. Kasi ibang usapan yan. Amen. Amen po ba? Ipangaral natin ang katotohanan. The righteous shepherd feeds with what? Sige, anuhan ninyo ako. Para hindi lang tayo pakinig ng feeds with knowledge and understanding. And He feeds the truth at siya din ay nagpo-protect. Tingnan natin yung konting scripture na lang ito, mga kapatid. Ang righteous shepherd, hindi lang siya nag-feed with knowledge and understanding, and who preaches the truth, not just opinion, and not just the trend, kundi katotohanan. Siya din ay nagko-cover sa atin. Covers that protect the flock, not exploits it. Hebrews chapter 13, verse 17, makikita natin, obey your leaders and be submissive or submit to their authority, sabi ng New King ng NIV, for they watch out for your souls. Accountability yan. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your soul. Ang ibig sabihin yan, accountable sila sa Diyos sa inyo. So does it matter para sa kanila? Does it matter? Mahalaga ba sa pastor na ang naririnig sa inyo ay yung mga pinapangaral niya? Mahalaga. Amen. Bakit siya mahalaga? Kasi accountable sila kay Lord. Problema ng pastor, kapag nangangaral siya ng ganito, totoo, ang naririnig sa inyo iba. Amen po ba? Kasi accountable sila sa Panginoon. Amen. They watch out for your souls as those who must give an account. Let them do so with joy, not with grief, for that would be unprofitable to you. At ang mga pastor, so itong shepherds natin na ito, mag-feed sa atin with knowledge and understanding. Meron silang spiritual covering sa kanila at minomodel ang Panginoon sa buhay nila. Konti na lang, 1 Peter chapter 5, verse 2 to 4. 1 Peter 5, 2 to 4. Shepherd, ito yung utos para sa mga shepherd. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion but willingly. So, hindi lamang kayo ay naatasan dyan, pero willing dapat kayo. Not for dishonest gain. And dishonest gain, yung para sa kung anumang gana, para sa ating sarili, but eagerly, not as being lords over those entrusted to you, kasi ang congregation, entrustment yan siya, but being examples to the flock. And when the chief shepherds appears, chief shepherd, si Jesus yan. So siya talaga yung pangunahin nating shepherd. Ang mga shepherd, mga pastor natin, ang tawag sa kanila, under shepherds. Na pinagkatiwalaan sila ng flock, pero ang nag-shepherd sa atin, sa lahat sa atin, walang iba kundi si Jesus. Amen. Nagbigay lamang siya, it was He who gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors especially, and teachers for the equipping of the saints. Pinagkatiwalaan sila na sila ay mga laga sa tupa to feed them with knowledge, understanding, the truth, amen, to be accountable for them, and to be a model to the flock. Huwaran. Amen.
Hindi pang sariling gana ang iniisip. So anong ibig sabihin yan para sa isang pastor? Para sa isang pastor, halimbawa para sa isang pastor, para sa mga pastor, ang ibig sabihin niyan, we guard our integrity. Iiwasan natin, iingatan natin ang integridad natin at pahahalagahan ng ating integridad kaysa sa influence. Amen. So hindi mas mahalaga ang impluensya kaysa sa integridad. Basta sikat ako. Right? Mga kasama ko, mga senador. Pero ang integridad mo, paano? Yun yung dapat na, ang integridad mo, ayusin mo. Kasi ang influence mo, kapag lumawak, ayos ka, secure ang foundation. Pero malawak ang iyong influence, ang iyong foundation, ang integrity mo, ang character mo, kapag wasak, ang influence mo, mas marami kang tao na masisira, na nagtitiwala sa iyo. Amen. So para sa akin, para sa mga pastor, anong ibig sabihin nito? We preach the word, not opinion. Amen. Katulad na sinabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, bibilisan ko lang, preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Yun yung para sa mga pastor. Preach the word, not opinion. Be ready in season, out of season. So sa pagpangangaral natin, merong convince. Pagko-convince na ito yung tama. Meron ding rebuke. Amen. Pag rebuke na mali, yan, ginagawa mo, pinaniniwalaan mo. May exhortation with long suffering. Bakit siya may long suffering? Kasi ang tagal-tagal na, ilang years na. Ganun pa din. And teaching. Amen. Para sa atin, and then magtatapos na po tayo, tapos na tayo. Para sa atin, ano naman ang ibig sabihin nito? We pray for our pastors. So, hihingiin ko po sa inyo, mga kapatid, kung, again, doon sa pagtuturo natin, and I pray na meron kayong natutunan, na hindi lang kayo nakarinig ng isang mensahe, pero minsan yun na nga, minsan sa pakikinig natin, madami tayong kumbaga hindi natin ganap na ma-process ang information. Kung gusto ninyo, pwede nating balikan. At i-encourage ko kayo na balikan ninyo. Pero this is one thing, very important thing sa buhay natin, na ma-recognize natin ang kailangan natin for disclosing our righteous shepherd. Kaya kailangan din natin, mga kapatid, na makita natin, ma-deal natin sa Panginoon, if lang naman yan. Kung kayo ay meron kayong nasa puso, na meron kayong parang, Lord, hindi yata, hanggang ngayon, parang hindi ko pa kung sino ang pastor ko. Or kaya naman, alam mo yung pastor mo, pero parang, alam mo, pastor, Panginoon, alam ko na si Pastor Felix naman yung aking pastor. Kaya lang, bakit iba yung pinipreach niya kaysa sa mga natatanggap ko? Iyon, baka kailangan mo mag-adjust. Mag-decide ka na lang kung sino yung paniniwalaan mo. Amen? Narito pa po ba tayo? Amen. Pero ito ay napakahalaga sa buhay natin. Alam ko na sometimes it could be parang sa pagsasalita, mataas ang boses, or sa tono. Pero alam ng Panginoon ang puso ko sa bawat isa sa atin. Lalo-lalo na sa ating mga leaders. Alam ng Panginoon na ang puso ko para sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa kapanahonang ito, na malakaran natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat naniniwala ako, there is no time to waste. Naniniwala ako na ito yung panahon na malakaran natin ang plano at kalooban ng Panginoon sa buhay natin na hindi na natin sayangin pa. Of course, hindi ito patungkol sa perfection, mga kapatid, kundi sa pag-yield sa Panginoon. Lord, I'm here for you. Turuan mo ako, Panginoon. Nandito ako, hahakbang ako, Panginoon, ang naayon sa kung anong nais mo hakbangin ko. Sa Panginoon, alam natin na
wala tayong may kukubli, may lilihim sa Panginoon. Subalit ganun pa man, tayo ay lahat tinanggap ng Panginoon. Hindi lamang tayo tinanggap ng Panginoon, kundi tinawag tayo ng Panginoon. Think about that. Alam niya kung sino ka, alam niya kung ano ka, alam niya kung ano yung mga nagawa mo, alam niya kung ano pa rin ang mga ginagawa mo. Yet, may pagkatawag pa rin si Lord sa'yo. Tinawag ka pa rin niya. Ang pagkatawag niya sa'yo, rise up. Amen. Be the kind of person that I have called you to be. At kung hindi pa man agad-agad, the Lord will be patient. Amen.